Por favor. Nagulat naman ho ako sa inyong pagdalaw, Padre. Ano ho ang may paglilingkod ko sa inyo? Sa katunayan, Maria Clara, napadalaw ako dahil gusto kong tanungin sa'yo kung nabasa mo na ang aklat na binigay. Hindi pa ho, Fraile. Ah, ganun ba? Bueno, sabihin mo na lang sa akin kapag nabasa mo na para iyon ang ating mapag-uusapan. Si Padre. Muy bien. Nakita ko nga pala ang iyong nobyo kanina sa kanyang tahanan. At tunay na meron siyang kisig. Kaya hindi ako nagtataka kung nilalapitan siya ng mga babae. Ng mga babae, Padre? Sige. Nang nakita ko siya kanina, may kasama siyang babae. Y te estoy diciendo, Maria Clara, ella es muy bonita. At balita ko pa, ay magkasama sila sa iisang bubong. Ang aking nobyo ay may kasamang babae sa kanya pamamahay? Hindi mo alam na may kasamang magandang babae si Crisostomo Ibarra. Kahit ako ay nagtataka kung sino ang dalagang yun. At nagtataka din ako na hindi mo batid tungkol sa babaeng yun. Nang nakita ko siya kanina, may kasama siyang babae. Magkasama sila sa iisang bubong. Oh! Aba! Iha! Ano't napapanot? Hindi ka pa makatulog? Tiya, mainam mo siguro kung dalawin natin si Ibarra sa kanyang tahanan. Magpibihis lang ho ako. Ay, karamba, Iha. Hanggang ngayon ba ay nababahala ka tungkol doon sa ikinuwento sa iyo ng kura? Sino naman hong papayapa ang loob, Tiya? Paano nga ho kung may ibang babae ng kinababaliwan ng aking kasintahan at Jesus Maria Josep, ibinabahay pa niya. Hindi naman tama yun, Tiya, kaya samahan niyo ho. Maria, kalamain mo ang iyong kalooban. Lalaki si Ibarra at hindi siya basta-basta nauubos. Kaya ipagpabukas mo na yung pagsugod mo sa kanya. Sige na. Paano nga ho ako makakatulog, Tiya? Ipikit mo lamang ang iyong mga mata. Hindi kita papayagan. Gabi na walang aalis. Kaya bukas mo nang ilabas yung paninubugho mo. Sa ngayon hala sige, magpahinga at matulog ka na. Naku, tong batang to. Sige na, huminga ka na, anak. Wag lang sana talaga magkatotoong simplong sa akin ng kura. Wag lang sana talaga.